Ito na yung recap natin for the last day of the confirmation of charges. Yung napaka-pack. Akala natin maikli lang yung sessions pero talagang napaka-pack nung last 4 days na yan. At ngayon nga po ay yung last day na ng confirmation of charges. Ano ba yung nangyari ngayong huling araw na to? Nag-conclusion, nag-closing statements yung depensa, yung prosecution, at ganun din mga kinatawan ng mga biktima. At doon po sa closing statement ni Attorney Nicholas Kaufman ay ni-reiterate niya yung kanyang posisyon na walang sapat na ebidensya ang inilatag yung prosekusyon para maituro sa kanyang kliyente na may kinalaman ito o siya ang nag-utos ng mga pagpatay na naganap sa war on drugs. May mga specific lang na incidents na inilatag doon sa ang prosecution. At sabi niya ay ang kliyente ko ay may karapatan sa due process. Tinamaan na naman yung media o pinasaringan na naman niya yung media na ang sabi niya ay hinabol siya kahapon at tipong meron ng preconceived story yung mainstream media para sa kanyang kliyente dahil nandito na nga at nakadetain na sa ICC Detention Center. At nag-end siya sa kanyang mga kwento tungkol sa kanyang pakikipag-usap kay Pangulong Duterte at kung ano yung mga naobserbahan niya nung nakipag-usap siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. And sabi niya, what really goes on in prison, I want to hide the fact that I want really for him to appear. Sabi niya gano'n, nag-prepare na kami ng magandang barong, hindi katulad nung yung blue suit na ill-fitted na sinuot niya nung una siyang inipresenta sa mga judges. At sabi niya, pinaliwanag niya kung ano yung mga nangyari sa confirmation of charges, pero sabi niya, after 1 minute ay parang sinabi sa kanya na walang interest si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pakinggan. So parang, ang sabi niya, ginoke na lang namin siya na, well, merong positive na mangyayari, you will turn 81 at may binanggit siya, may mga binanggit siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na yung mga supporters niya ay nandoon pa rin sa labas, nagpapadala ng cards, nagpapadala ng bulaklak. So, at pinakitaan daw niya ng mga pictures ng pamilya at mukhang nag-light up yung kanyang itsura at nung makita yung picture ng mga anak, picture ni Vice President Sara Duterte, ay mukhang naging masaya siya. Ayun po yung pagtatapos ng closing statement ni Attorney Nicholas Kaufman. At pagkatapos na nagkaroon ng konting break of 15 minutes pero bago nga pala yung break, meron ding sinabi si Judge Motok kay Attorney Kaufman. Sinabihan niya si Attorney Kaufman na yung binanggit mong mga reductions na hindi pinapayagan, na-resolve na natin yan. Dahil may decision na yung chamber na hindi dapat pangalanan or remain redacted yung mga witnesses and names of victims. So kaya puro P1, P2, P3, So nung inulit ni Attorney Kaufman, pagkatapos niya, sinabihan siya ni Judge Motok, yung presiding judge, na pinagdesisyonan na natin yan. And sabi niya, ang defense ay may access doon sa redacted version ng document containing charges. At sabi niya, yung decision din, the fitness to stand trial, ay meron na ring decision dyan yung pretrial chamber at yan ay available din sa public. Pagkatapos naman ng confirmation of charges ngayong araw na to, ay itinuloy na, after just 15 minutes of break, itinuloy na yung hearing naman for the continued detention of Mr. Duterte. At nagsalita dyan yung kinatawan ng
common legal representatives for the victims na si Attorney Butuyan. At meron pa pala, bago tayo pumunta dyan sa puntong yan, yung prosecution, nag-ask siya na strike kung ano man yung sinabi ni Attorney Kaufman, yung panghuli, yung kwento niya tungkol sa pag-uusap nila, tungkol sa mga isang van ng bulaklak, 2 sako ng letters na natanggap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya, dahil walang kinalaman yan doon sa ebidensya. So dapat daw i-strike yung part na yon, yung last part ng mga sinabi ni Attorney Kaufman. At yung dako naman tayo sa confirmation of charge sa hearing on the continued detention. Ang gist niyan, sabi ni Joel Butuyan, yung abogado ng mga biktima, na ang kanyang continued detention ay necessary dahil ayon sa rules, siya ay isa pa ring flight risk na maaaring mag-commit pa rin siya ng the same crime kung siya ay palalayaan, at he might endanger the lives of the witnesses of the victim. Sabi niya, at saka doon sa letter na pinadala, yung waiver na letter na pinadala ni dating Pangulong Duterte, sinasabi niya doon na hindi niya nire-recognize yung korte, yung ICC. So, sabi ni Attorney Butuyan, with that, dahil hindi nire-recognize yung jurisdiction ng ICC, malamang pag pinayagan nyo yung bigyan ng release, ng interim release, ay hindi nyo na mapapabalik, mapapaharap if there's reasons for him to appear in court. So yun ang sinasabi. At yan naman ay actually walang argument na binigay si Attorney Kaufman. Parang ang sinabi niya lang, because we have a pending appeal, ay wala kaming sasabihin o na counter argument dito sa sinabi ni Attorney Butuyan. So after that, nagsabi si Judge Motok, yung presiding judge, na yung decision nila ay merong deadline na set na under the rules of procedure. So, re-reviewin po natin yung rules of procedure, tatanungin natin yung mga abogado kung ano yung nakalagay doon, kung kailan yung deadline. So, dyan po nagtatapos yung ating 4-day coverage of the confirmation of charges laban kay dating Pangulong Duterte na inaakusahan ng alleged crimes against humanity of 3 counts of murder and frustrated murder sa Davao while he was mayor, at involving high-value targets, at yun nga may kinalaman sa tukhang operation. Mula dito sa ICC press room, ako po si Jofel Tesorio para sa The Filipino Correspondent Network. Your news, your story, your network.